gabi magsuon karon na dapat kita ini nga buluhaton. Then sa karon nga kagabion ako tamong atong i-discuss about sa flowchart. Understanding flowcharts, a comprehensive guide. So ako this is Israel Panyumugan og may gabi hidi ako ninyo dito sa sunod. So mo ninyo maagian diri sa flowcharts magsuon, concept of flowcharts, kung unsa ang flowchart, kung unsay sulod sa flowchart, and significance of flowchart. So sa unsay mga importante sa flowcharts nga simplify sa mga complex processes. Then types of flowcharts, kung types ng mga flowcharts, mga klase-klase sa mga flowcharts. Then mag-aupat, practical applications in education and business process, examining how flowcharts are applied in educational settings and business workflows. So diri na to katunan ang flowcharts kung unsa siya related sa business. Understanding flowcharts. So a visual representation of processes mo na siya ang pagsabot sa flowcharts. So, flowchart definition. So para masabtan ang flowcharts, kailangan mo siya masabtan kung unsay meaning. Then process visualization, it helps to visualize the sequence of steps in a task or operation clearly. So makatabang ni sa pagtan-aw sa mga sunod-sunod nga mga step by step nga steps sa task nga operate plastado. Standardized symbols. So flowcharts utilize specific symbols to represent different types of actions or decisions. So ang flowchart day guys is na siya mga klase-klase nga mga symbol para masabtan. Then arrows for flow, direction. Then na siya pagbuhat og flowchart na siya flow of direction, na siya direction kung asa sa padong. Then application of flowcharts used in various fields such as business, engineering, and education for process mapping. So ang flowchart maigsuon is paggamit ni siya sa engineering, business, sa education. So depende. Then so defining flowchart. So understanding process. Flowchart definition. A diagram illustrates the steps in a process with shapes and arrows. It simplifies processes for better understanding. So ang flowchart guys, kaigsuonan is isa na siya ka diagram nga ka-illustrate siya steps, mga proseso nga na ay mga klase-klase nga mga shapes o mga forma sa mga shapes o sa arrows kung asa siya padong. Then purpose of flowcharts magaduha, kung usa ang purpose sa flowchart para mas ang purpose sa flowchart magsuon para mas madali ang pagsabot sa ang diagram. Then components of flowchart, kung usa yung mga shapes, symbols, katong lalahing mga symbols, kung usa mga functions ato nila. Then process applications break down complex process into simpler visual steps, aiding understanding and communication. Then ang process simplification maigsuon is may siya ang para mas padali ang imong pagtan-aw. Then mas padali imong pagkasabot o pag communicate. Then communication tool to stakeholders for collaboration. So ang flowchart is gamit ni siya para pwede na siya gamiton nga tool para communication. Then makahatag po siya improvement sa pag-collaborate o decision making. So dito sa slide 20 magsuon the significance of flowcharts, kay benefits of flowcharts across industry. So muna imong mga benepisyo kung gamit yung flowcharts. So enhance understanding na mas sabtan pa nimo kung unsa ang
flowchart o mapadali pa siya gamit. Facilitate communication, serve as language, universal language for teams, ensuring everyone is aligned. So para masabtan nimo og mapadali ang iyong communication gamit ang flowchart. Identify inefficiencies, so para matukoy nimo kung unsa ang mga dapat i-improve, then applicable in various fields. Pwede siya magamit sa education, healthcare, engineering o sa business. Next slide. So dito sa understanding flowchart, para ito is a comprehensive overview of flowchart types. So natin ang process flowchart, kung yan sa pag-process ang flowchart para mas mapadali siya sabot pagkita pa lang daan din swim lane flowchart dirigi bahay ng mga lanes mga niya o gahatag niya siya responsibilidad sa bawat sa matag individual nga ga ilang mga tubat. Then data flowchart kung yun sa pag-plaster ang data gamit ang flowchart, then workflow diagram display sequence of task workflow dependencies and order. So flow diagram kung iyon sa siya paggamit ang flowchart magigso. Then kung iyon sa siya pagkasunod-sunod, then purpose of flowchart, each type of flowchart to serve as a specific purpose. So flowchart magigsoon is gahatag siya bisan unsa nga mga purpose o ga-enhance sa bisan unsa nga context. So next slide. Creating a flowchart. So steps to develop a flowchart, effective flowchart. So yan pagbuhat og mga flowchart so ano. So identify the process. So ano siya siyang i-identify para ma-plaster nimo, then plano sa kadaan, then define start and end points. Ano siyang buhatan og outline kung asa mag sugod ug asa siya mag and let's list steps in sequence. So ang pagkasunod-sunod mo na kung sa iyang pagka sunod-sunod nga mga steps, then choose appropriate symbols paggamit sa mga symbols. Kung sa purpose itong symbols gusto siya ang ibutang diha, then connect the symbols mo siyang i-connect. Ang uban is pwede siya dili i-connect, magdepende sa imong pag-process sa data, then review and revise para accurate ang imong flowchart. Kailangan mo siya i-review then i-finalize. Next, further processing flowchart, streamlining business processes for improved customer satisfaction. So flowchart is magamit na siya sa business para mas plastado o mas plastado ang inyong business. So diri ang start and may process na sa decision hangtod sa end ka. So nga na siya magsuon. Flowcharts in education, CST case study, understanding the enrollment process of CSCST. Then ano siya ang flowchart sa in education, kaya na business man to karon education. Dili siya ang student applies online, apply mo student sa online, then document submission. So muna siya ang forma sa flowcharts sa business magigsoon, no? So plastado siya o sunod-sunod. Then sunod, common mistakes when creating flowcharts. So mga mali kung magbuhat og flowcharts magigsoon diri na to mahibawaan. So overcomplicating the chart, aim for simplicity and clarity in flowchart. So dili na to palabian og himo ang flowchart para mas dali siya masabtan. Then missing steps na yung mga kulang nga mga shapes, mga data. So nanay mga missing. So paano siya? Error na siya. Then incorrect symbols, mali nga mga symbols mong gamit imbis sa kay process ang imong nabutang. And then poor layout.
Ang pagbuhat nimo flowchart maigsuon kay kaan kayo pangit kung kumbaga pa dili siya plus star no review then one mo gi-review desert nimo gi-finalize so di ka sure kung ang accuracy ba niya kung gana ba siya then so, top tools for creating flowcharts so muna siya mga tools para mag-create og flowcharts so on din na din ang Lucidchart, Microsoft Visio, Draw.io, Draw.io smart tool makita niyo siya sa Google or sa mga website and so on. So diri ang tips for successful flowchart no diri para saan pag buhat og flowchart kay epektibo na diri ang consistency, clarity imong pagkaklaro nga feedback kung sa feedback mga komentahay sa mga nakakitaan and then update regularly mo siyang i-revise mo siyang utrohon para maayo siya para iyang proseso mas maayo o ang iyang accuracy okay ang accuracy and training practice training ka para mas mahasa pa interactive flowchart activity create and flowchart for making coffee so muna siya pang flowchart pwede siya sabi na siya gamiton sa pag mo kape like ani so start the process so siya no so dito sunod sa recap of what we learned about flowchart so sa atong sinasabtan sa flowchart no? Flowcharts are essential for visualizing processes so mo siya ang flowcharts mo so on is hatag ni siya dali nga pagsabot sa mga butang kung nakay gusto explain gamit ang mga symbols, mga diagram, mas dali ang flowchart og mas plus star. Enhance communication across various fields. So maka-enhance po siya mga conversation, mga communication, so on. Kung imo siyang gamiton ito sa mga lain pang fields then improve understanding and efficiency so maka-improve siya pagsabot palang panimig pagsabot og ayang efficiency so ano siya magsa proper use of symbols is crucial so ang pag di na to kalimutan so ang kung dapat ibutang ang flowchart mga symbols niya then clear layout contributions to effectiveness ang kung bastado ang imong layout sa pagbuhat og flowchart mas dali siya masabtan benefits for educational institutions like CSE so na siya no benepisyo sa educational kung mohasa kag flowchart question and answer session so kung naman mga pangutana so on feel free to ask me di mo ma transform your problem solving with flowcharts so kung gusto mo nga mohasa pa sa flowchart mo so on train mo then pasensya buat ng pasensya ang iyong kagalingon then pag-search mo tanaw mo mga maayos sa YouTube then summary mo na yung summary sa atong sa akong gawang discuss the introduction to flowcharts then types and symbols of flowcharts creating an effective flowchart best practices and common mistakes application tools for flowchart then mora to may so thank you so much o God bless kayong tanan akong taan namin na ibawahan